Paano tayo mag-apply sa Universal Social Pension para sa mga senior citizen? Alam niyo ba na kung kayo ay edad 60 pataas, ay qualified na kayo sa social pension na ito? Tara, pag-usapan natin. Ito ay mandated na under Republic Act 9994 o ang tinatawag na Expanded Senior Citizen Act of 2010 na tinawag namang Social Pension for Indigent Senior Citizen o SPISC. Kung matatandaan nyo, under SPISC, ang mga senior citizen ay entitled na makatanggap na ng 500 pesos a month. Okay, yan yung una, no? So magsimula nito ngayon lang, February 14, 2024. Ito ay itinaas na sa 1,000 pesos at ibinibigay ito ng 2 hanggang 4 na beses sa isang taon. So kung 2 beses, may tag sa 6,000, okay? Kung 4, tag 3,000, okay? So sinimula na ito sa Metro Manila noong February 2024. Okay? So kung matatandaan nyo, nabalita yan, na may 200 na senior citizen ang nakatanggap ng kanilang pensyon na tag sa 6,000 dahil 6 months yun, ano? Para sa loob yan ng 6 na buwan. So sa ngayon, inaayos na ang social pension na mailipat sa NCSC mula sa DSWD. So pagkatapos mailipat sa NCSC, doon palang gagawa ng mga rules and regulation at saka palang ipapa-implement. So within this year, December na ngayon, so malamang yan, next year na. Okay? So sa ngayon, wala pang update ang NCSC kung kailan ito ipapatupad. Basta ang importante sa ngayon ay nakaregister na kayo sa website ng NCSC. So kung hindi pa kayo nakaregister, mayroon tayong video kung paano tayo magre-register sa NCSC at ilalagay ko ang link sa description para i-click nyo na lang para diretso na kagad kayo sa registration. Okay? So, una-una, ano ang qualifications para makasali? Number 1, kailangan 60 years old or above. Number 2, frail, yung mga nanghihina, may sakit at hindi na makatayo or with disability. Number 3, walang pensyon mula sa SS, sa GSIS, saka sa veterans, dapat walang pensyon. At wala din permanent source ng income mula sa nagtatrabaho part-time o kaya ay financial support mula sa mga relatives. Okay, so ang requirements naman, number 1, okay, kung kayo ay meron ng senior citizen ID, maganda. O kung wala pa, pumunta lang kayo sa inyong OSCA office, kumuha kayo ng isa. O kaya ay kahit anong valid ID na merong birth date, okay? So number 2, pwede rin birth certificate o kaya ay filled up social pension application form. Okay, saan natin makukuha yung application form? Meron po yan sa OSCA at meron po yan sa ating munisipyo, sa mga social welfare, or ipagtanong nyo kung saan kayo makakakuha ng application form. Okay? So, ano naman ang proseso? Paano natin malalaman na tumatakbo na yung ating application? So, matapos i-submit ang mga requirements, mag-intay ng tawag mula sa DSWD at kayo ay i-schedule na puntahan para kayo ay ma-verify. So, kailangan po ng DSWD representative ang mag-identify at mag-i-interview sa mga qualified indigent senior citizen bago mapasama sa listahan ng beneficiaries. Okay, so SOP po yan, no? Ginagawa nila, pupuntahan kayo sa bahay nyo, interviewin kayo, at saka pa lang kayo mapapasama sa listahan. Okay, so paano naman kung kayo ay may sakit o hindi kayo makatayo? Okay, so po pwedeng number 1, pwedeng authorization letter. Number 2, ID po ng senior citizen na may sakit. At ang number 3 ay ID rin ng representative kung sino naman yung pupunta. Okay? So, yan po yung mga requirements. And then, so sa ngayon, as of this video recording, wala pa po tayong update mula sa NCSC o sa National Commission of Senior Citizens. So, kapag meron na po tayong update, ipapaalam ko po agad sa inyo para updated po kayo. Okay? Maraming salamat po sa panonood at hindi lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.